Mga ka-Republic, isang masakit na sampal ng katotohanan ang dumapo sa mukha nating mga Ginebra fans. Obvious na obvious ang pagiging inconsistent ng Gene Kings at walang Justin Brownlee na sasaklolo, walang Scottie Thompson na hahablot ng mga extra rebounds. Kaya ang tanong ng mga kabarangay, may mahuhugot pa kayang magic si Coach Tim Cone para gisingin ang natutulog niyang mga players? O tuluyan na tayong malalaglag sa paparating na crossover quarterfinals? Dapat na raw palitan si Riley Grigsby dahil hindi raw nito kayang bitbitin ng Ginebra tulad ng ginagawa ni Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, may mga Ginebra fans na good news lang ang gustong marinig at may mga followers tayong ayaw panoorin ang video content kapag sumasadyad na ang Gene Kings. Pero hindi natin pwedeng itago ang katotohanan kahit masakit at nakakadismaya. Matapos pataubin ng Ginebra ang Meralco, mataas ang expectation mga fans na ididispatcha rin nila ang Magnolia. Laging todo ang suporta ng mga fans basta Manila Clasico. Ngunit naging malungkot para sa mga Ginebra fans ang Manila Clasico noong August 2. Dunumina ng hotshots ang Gene Kings. Ginawang playground ni Xavier Lucero ang laban, agad itong nagsalpak ng 22 points sa first half pa lamang. Habang nagliliyab ang shooting ng Magnolia, ang Ginebra naman parang winter season ang opensa. Si Stephen Holt sumubok lagyan ng apoy ang laro ng Ginebra, umiskor siya ng 17 points. Pero ang basketball ay laro ng 5 player sa loob ng court. Mainit si Holt pero malamig ang mga kasama, kulang sa cohesion. Malamya at madaling ma-telegraph ang mga pasa. Kulang sa bagsik ng isang kupunang kapag hahari pa lang sa nakaraang conference. Lumalabas salitang malamig at mainit ang mga mag-aalak. May 3 talo na sila, may 2 panalo sa 5 laro. Nasa kalagitnaan na ang elimination round kaya hindi na pwedeng i-alibay na championship hangover pa rin. Matapos makuha ang corona sa Commissioner's Cup, para daw naging kampante ang Gene Kings. Nawala ang gutom. Sa salita nga ni Coach Tim Cone, nawala ang tinatawag na sense of urgency. Na ngayon ay dapat na nilang maramdaman dahil sa medyo alarming na ang record na 2-3. May ibang fans na sinisisi si Riley Grigsby, ang replacement import, kapalit muna ng nagre-recover na si Justin Brownlee. Sa atin pong opinion, very unfair para kay Grigsby na sa kanya ibunto ng sisi sa di magandang simula ng kampanya ng Ginebra. Oo nga't bising husay ni Brownlee ang 26 years old na former NBA G League player, pero sa tingin natin nagagampanan niya ng maayos ang role niya sa kupunan. 42 big points ang kanyang kontribusyon noong debut game ng Ginebra, 18 points against Blackwater, 25 points pareho sa Rain or Shine at Meralco, at 15 points naman laban sa Magnolia. Sa kabuuan, nag-a-average siya ng 25 points kada laro. Hindi na masama, kaya hindi fair na sa kanya ibunto ng sisi. Nasa mga locals ang pagkukulang. Kaya sa mga fans na nagsasabing palitan na si Riley Grigsby, mukhang unfair po ito sa kanya. Isa pa, hindi ito praktikal. Magbabakasyon muna ang PBA mula August 15 para bigyan daan ang FIBA World Cup Asia Qualifiers. Tatagal po ng 40 araw ang pansamantalang tigil putukan sa PBA dahil sa FIBA Qualifiers na gaganapin mula August 24 hanggang September 1 sa Mall of Asia Arena, at tuloy-tuloy na ito sa 20th Asian Games sa Japan. Doon ay ididepensa naman ng Gilas ang basketball crown na napanalunan natin sa Hangzhou Asian Games. Gaganapin ito mula September 19 to October 4. Muling magbubukas ang PBA sa October 7 at kung di magbabago ang schedule, sa October 21 ang huling elimination game, saka sisimula na ang crossover quarterfinals. At yan ang inaabangan ng mga Ginebra fans. Makakasalta kaya sa playoffs ang Gene Kings ngayong nakikitaan sila ng kahinaan sa maagang parte ng elimination? Marami ang naniniwala makikinabang ng malaki ang Ginebra sa 40 days na bakasyon ng PBA. Sapat na raw ang panahong ito para makarecover completely si Scottie Thompson sa tinamong hamstring injury sa nakaraang Commissioner's Cup Final Series. Ewan natin kung maglalaro na siya para sa Gilas. Ganun din si Justin Brownlee.
sakaling hindi pa rin available si JB, andyan daw naman sina Ange Kuwame at Benny Boatwright. Anyway, bago ang bakasyon ng PBA, dalawang importanteng game ang haharapin ng Ginebra. Dalawang laban na kailangan nilang maipanalo upang di na lalong malubog sa team standings. Sa Agosto 9, haharapin ang tropa ni Team Cone ng Blackwater Bossing. Tinalo na nila ang Pabango sa una nilang laban pero hindi dapat magkampante ang mga mag-aala. Tiyak naghahanda ng pambawi ang Bossing. At sa August 14, muling makakasukat ang lakas ng Gin Kings ang Meralco. Muli, walang lugar ang pagkakamali. Ayaw ding malubog ng Bolts at pipilitin nilang makaganti sa Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.